Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Halos perpektong buhay mayroon sina Jessica at Marcos. Hanggang sa lumipas ang 2 taon na parang may kulang sa kanila. Gustong mapunuan ni Jessica, ngunit ayaw naman ni Marcos. Sa hiwalayan nga ba sila hahantong? Kailangan ba talaga na kilalang kilala natin ang isa't isa para magpakasal? Ang kailangan lang natin ay mahal natin ang isa't isa. Wala nang mahihiling pa si Marcos sa buhay niya. Nasa kanya na ang lahat. Pera, katanyagan, at magandang asawa na tila isang panaginip lang. At ganoon din ang buong akala niyang nararamdaman ni Dr. Jessica, ang asawa niya. Kaya isang araw nagulat na lang siya nang sabihin ng asawa niya na pakiramdam nito ay may kulang sa buhay nila. Gusto raw nitong magkaroon ng anak. No way. Isa nga sa mga dahilan kung bakit niya pinakasalan si Jessica ay dahil alam niyang hindi ito pwedeng magbuntis. Pero ang 2 linya mula sa isang pregnancy test ay hindi nagsisinungaling at tila doon gumuho ang mundong kanyang pinapangarap. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng El Rafa TV. Isang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na muli ay paglalaruan ang ating mga emosyon at tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video, paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sana po ikaw na lang ang mami ko, Dr. Jessica. Nakayakap na wika ng 8 taong gulang na pasyente ni Jessica na si Josephine. 5 taong gulang pa lamang ito ay pasyente na niya ito. Nasubaybayan niya ang paglaki nito. Hindi naman ito sakitin pero dahil anak ito ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, quarterly ay pinapacheck up ito ng mga magulang. Ang mga mayayabang bata na kagaya nito ay alagang-alaga ng pamilya. Ibinalik ni Jessica ang yakap sa bata. Nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Hindi naman kasi minsan na nakarinig siya ng ganoong papuri sa kanya. Ilang taon na siyang pediatrician. Marami siyang pasyente dahil mabait raw siya. Madalas na kinagigiliwan siya ng mga bata. Ganoon rin naman siya sa mga ito. Kaya nga iyon ang pinili niyang specialization. Thanks for that, Josephine. Ganun din ikaw. Gusto rin kating maging anak. Pero alam naman natin na hindi pwedeng mangyari yun, hindi ba? Huminga naman ng malalim si Josephine. Humalikip-kip ito. Palagi nilang busy si daddy at mommy. Ni hindi niya magawang makipag-play sa akin. Mas madalas pa nga po na ikaw na ang tumatawag sa akin kaysa kay mommy. Mukhang tampo na tampo ang bata sa mga magulang nito. Naiintindihan naman ni Jessica ang sitwasyon nito. May-ari ng isa sa pinakamalaking clothing company sa buong Pilipinas ang magulang ni Josephine. Sikat ang pamilya nito sa larangan ng negosyo. Natural na naging abala ang mga ito at halos wala ng oras para sa nag-iisang anak ng mga ito. Sa katunayan, hindi kasama ni Josephine ang mga magulang nito. Ang yaya lamang nito ang kasama nito na magpa-check up. Ganoon palagi ang setup. Para sa iyo rin naman ang ginagawa ng mga magulang mo. Nagtatrabaho sila ng maayos para maibili nila sa iyo ang lahat ng gusto mo. I just want a little more of their time. Mahirap ba yun, doktora? They run a big business.
They need a lot of time for that. Naiintindihan ko naman na mahirap ang pinagdadaanan mo, baby. Pero palagi mong iisipin na para sa future mo rin ang ginagawa ng daddy at mommy mo. They need to acquire a lot of money for you. Hindi ka na mahihirapan pa kasi kaya nilang i-provide ang lahat ng needs mo. You can even go a high-class school. You can pick whatever your course you wanted to have in college. Di ba pangarap mo ang maging isang doktor kapag nasa kolehiyo ka na? Mahal ang mag-aral sa ganitong kurso. Pinag-iipunan ni na mami at daddy mo ang pera para roon. Tinigtigan naman siya ni Josephine. Matagal-tagal na rin bago ito nagsalita. Parang pinipilit nitong i-digest sa isip ng mga sinabi niya. You are so understanding, Doktor. Hinawakan naman ni Jessica ang baba ni Josephine. Ganun din ako, baby. Isang businessman rin ang daddy ni Jessica. Lumaki siya na halos hindi nakikita ito dahil palaging abala. Kung tutuusin, mas mahirap pa nga ang pinagdaanan niya. Daddy lang kasi ang mayroon siya at madalas na wala pa ito sa tabi niya. Namatay ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. Ganoon pa man natutunan ni Jessica na intindihin ang sitwasyon. Palagi kasi iyong pinapaintindi ng Yaya Esther niya. Ito na ang parang tumayo niyang magulang. Namatay ito, may 3 taon na ang nakakaraan. Ganoon pa man, tumata kay Jessica ang mga salita nito. Lumaki na rin siya kaya naiintindihan na niya. Ngayon rin na retired na ang kanyang ama sa pagiging presidente ng kumpanya, ay bumabawi rin naman ito sa kanya. Para rin sa kanilang mga anak ang lahat ng ginagawa ng mga magulang ngayon. Wala silang dapat na ipagtampo pa. Tumango-tango naman si Josephine. Alright, susubukan ko po talagang intindihin. Alam kong kaya mo yun. Ngumiti naman si Jessica. Tatawagan na lang kita next week, okay? Isa si Josephine sa mga paboritong pasyente ni Jessica. Malambing kasi ito sa kanya. Parang anak na rin ang turing niya rito. Madalas na tinatawagan niya ito para kumustahin. And I will always wait for that, Doktor. Thank you for being an almost a mom to me. You're always welcome, baby. Niyakap at hinalikan ni Josephine si Jessica. Gustong-gusto ko po talaga na magpaampun sa inyo kasi ang bait-bait mo po. Napakaswerte po talaga na magiging anak ninyo, Doktor. At sana po mabiyayaan na kayo. Sandaling nawala ang ngiti ni Jessica. Kung alam lang ng batang ito ang kondisyon niya. Pero pinili niya na manahimik na lamang. Kung nahihirapan itong intindihin ang kondisyon nito at ng mga magulang, mas mahihirapan itong intindihin ang kanyang sitwasyon. Pinili ni Jessica na makapag-concentrate muli sa trabaho. Ayaw na muna niyang isipin ang sinabi sa kanya ni Josephine. Gaano man kasarap ang isipin noon. Anak. Sariling anak. Isa sa mga pinapangarap niya. Pero malabo na magkaroon ng pag-asa na matupad. Matagal na naman na alam ni Jessica ang katotohanan iyon. Iyon nga ang dahilan kung bakit niya pinili na maging isang pediatrician. Mahilig siya sa mga bata. Sa kasamaang palad may asawa man siyang tao, ay hindi siya pwedeng ipagkalooban noon. Nag-concentrate si Jessica sa trabaho. 4:00 nang matapos ang nasa 25 pasyente niyang nagpa-check up ngayong araw. Nang matapos ay sandaling nagmerienda siya at nag-rounds na siya sa lahat ng mga pasyente niya na nakakonfine sa St. Alexander Hospital, ang hospital kung saan siya residenteng doktor. 7:00 pa lamang na matapos ang pagra-rounds niya. Ang pinakahuli niyang mga binibisita ay mga sanggol na nasa nursery. Hindi tuloy maiwasan ni Jessica na makapagmuni-muni. Kahit tapos na niyang i-check up ang mga bata,
ay nanatili pa rin siya sa lugar na iyon. Kinarga at pinapatahan ni Jessica ang isang sanggol na ayon sa nagbabantay kanina ay kanina pa raw iyak ng iyak. Hindi siya ang doktor nito, kaya noon lang niya napansin. Tumahan naman kaagad ang sanggol. Naramdaman ni Jessica na kailangan lang nito ng atensyon. Napangiti siya ng laruin niya at ngumingiti rin ang bata sa kanya. Napakagaling niyo po talaga sa mga bata, doktora. Wika naman kay Jessica na nagbabantay sa nursery. Salamat. Magiging magaling pong nanay po talaga kayo. Kailan po ba, doktora? Pag-uusisa pa ng nagbabantay. Here we go again. Ikinawala ng mood ni Jessica ang narinig na sinabi nito. Hindi naman talaga siya sensitive sa mga ganoong usapin. Pinipilit na rin naman kasi niyang tanggapin ang kondisyon. Kahit masakit. Pero kapag marami na ang nagtatanong at nagsasabi, ay napupuno rin siya. Ibinaba ni Jessica ang sanggol. Nagpaalam na siya na aalis. Kanina pa naman dapat niya ginawa iyon. Hindi lang siya doktor. May responsibilidad din siya bilang asawa. 2 taon na siyang kasal kay Marcos, isang half French, half Filipino businessman. Hindi na dapat iniisip ni Jessica ang mga kakulangan sa buhay. Sa asawa pa lang naman, ay panalo na talaga siya. Tanggap siya nito sa kabila ng mga kulang niya sa buhay. Hindi rin ito kagaya ng ama niya at magulang ni Josephine. Kahit na ba malaking kumpanya rin ang hawak nito, palagi itong may oras sa kanya. Pero bilang asawa, alam niyang responsibilidad niya na asikasuhin si Marcos. Siya dapat ang mas nauunang umuwi sa bahay kaysa rito. Iyon na lang ang tanging niyang magagawa para sa kanyang asawa. Gagawin ni Jessica ang lahat para mapanatili ang magandang relasyon nila ni Marcos. Mahal niya ang asawa at ramdam niya na ganoon din ito sa kanya. Masaya ang relasyon nila. Maswerte siya rito. Maswerte siya sa kanyang buhay. Pero nitong mga nakaraan, hindi niya magawang ma-appreciate ang lahat ng swerte niya sa buhay. May kulang sa buhay ni Jessica. Gaano pa man siya kayaman, si Marcos o ang kanilang mga pamilya, hindi noon maibibili ang gusto niya. Hindi siya magkakaroon ng anak dahil may diferensya siya. Masyado siyang pinahihirapan ng katotohanan iyon. Nagiging madalas ang kalungkutan niya nitong mga nakaraan sa kakaisip noon. Walang magagawa si Jessica sa sitwasyon. Unfair nga ba na maituturing ang buhay? She almost has everything in the world except for the one things, a child of her own. Pwede naman kayo mag-ampon. Naalala ni Jessica na wika ng kanyang daddy. Masyado na kasing mabigat ang damdamin niya tungkol sa kanyang kakulangan. Nagbukas siya ng damdamin sa ama. Magiging mabuti ba iyon, Dad? Saka okay lang po ba sa inyo? Sagot naman ni Jessica. Hindi rin naman miminsan na naiisip niya ang tungkol roon. Pero may pag-alinlangan siya. Wala akong nakikitang masama sa pag-ampon. We are financially equipped to do that. Emotionally ay alam ko na handa ka rin roon. You are good with kids. Walang kaso sa akin kung hindi natin totoong kadugo ang bata. Sa atin naman siya lalaki. Kaya matuturoan natin siya ng tama at mali. Tumango naman si Jessica. Paano po kaya si Marcos? Sa tingin niyo po ba ay papayag siya? Kinuha ng ama ang isa sa mga ampon nilang pusa sa bahay. May 5 pusakal silang inampon. Bukod kasi sa bata, hilig rin ni Jessica ang mga pusa. Lahat ng mga iyon ay tanggap at ramdam niyang mahal rin ni Marcos. Sa tingin ko naman ay oo.
Pumayag siya na sa pag-aampon mo ng mga pusa na ito, ganoon rin naman ang pag-ampon ng isang bata. Yun ay sa tingin ko. Nag-isip-isip muna si Jessica. Kaibahan rin naman iyon. Mas malaki ang responsibilidad ng pag-aalaga ng isang bata kaysa sa isang pusa. Handa ba si Marcos roon? Hindi niya sigurado. Aminado kasi ang asawa na hindi ito mahilig sa mga bata. Pero kahit magkaiba ng interest, hindi kailanman sila nagtalo nito. Hinayaan lang siya nito sa mga bagay na masaya siya. Hindi siya nito pinapakialaman tungkol sa trabaho niya at sa hilig niya. Iyon ang dahilan kung bakit alinlangan si Jessica na sabihin sa asawa ang matagal na niyang gusto. Pero hanggang kailan niya pwedeng dalhin ang bigat na kanyang damdamin? Hanggang kailan niya iyon itatago dito? Ganoon pa man, hindi na rin nahirapan si Jessica. Si Marcos na mismo ang nakapansin sa kanyang problema. Mas maaga siyang nakauwi sa asawa dahil masyadong napahaba ang meeting nito noong hapon. Nagawa niya pang pagsilbihan ang asawa ng hapunan. Doon ito napansin ang pagiging iba ng timplada. Nang dati ay masayahin na siya. Hindi na rin kasi niya nagagawang itago pa. Masyado siyang naaapektuhan sa mga sinasabi ng tao sa ngayon. Niyaya siya ni Marco sa wine bar nito, sa loob ng bahay nila. Kapag may mga gusto itong pag-usapan, madalas siya nitong niyayaya roon. Pareho nilang paborito ang strawberry champagne, kaya iyon ang inilabas nito. Anong problema, babe? Diretsyong tanong naman ni Marcos kay Jessica. Ganoon palagi si Marcos. Hindi ito mahilig sa mga paligoy-ligoy. Gusto nitong mabilis na nakukuha ang sagot sa mga gusto nitong tanong. Ganoon ang nangyayari sa relasyon nila. The relationship was more of a worldwide romance. Mahigit 1 buwan pa lamang silang magkakilala, ay niyaya na siya nitong magpakasal. Pero hindi naman nararamdaman ni Jessica na mali iyon. Patunay na roon na lumagpas na sila ng 2 taon bilang mag-asawa. Halos wala silang problema. Masaya sila sa relasyon nila. Uminom muna si Jessica. Gusto niya magkaroon ng lakas na loob. Makatulong roon ang Lincor na iyon. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng asawa. May hindi kasi siya magandang nararamdaman. Palagi niyang naaalala ang sinasabi nitong wala itong hilig sa mga bata. Ilang beses na kasi nitong ipinamumukha iyon sa kanya. Nakatatlong kupeta muna si Jessica bago niya sinagot ang tanong ni Marcos. Nakaramdam na siya ng tapang. Sinalubong niya ang kulay abo ng mga mata nito. Pakiramdam niya ay matutunaw siya sa mga titig na iyon. Hindi pa rin siya gaanong nasasanay. Pero hindi na ganoon katindi ang panghihina niya dahil sa alak. Gusto kong magkaanak, Marcos. Nangyari ang kinatatakutan ni Jessica. Nagkaroon ng apoy sa mga mata ni Marcos. Nagdilim ang mukha nito.